umaga po sa inyo lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Diana Manalad ng Soledad Media Group para sa kanyang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ng Gamara family, Cecilia San Juan, Entimano family, Ofelia Gonzalez, Franz Joseph Lalim, Esther Javier, Peñarroyo family, Jose and Manuela Viray, Elenita Cascasan and family, Regacho family, Wilma Domingo Soriano family, Nora and Ryan Dantes and Salas family, De La Cruz and Aquino family, Leonardo Gregorio Cruz and Magat family, Angela Recafrente and family, Ferdy and Aje del Mundo, Romeo Liana, Divisoria Traders Cooperation, Fontilla family, Balawag family, Ednalaga family, Lina Flor Quizon and family, Efren Alcover and family, Lou Alcover, Michelle Varca, Cecilia San Juan, Eva Samio and family, Arlene Asuncion, Mr. and Mrs. Lobel Pintor, Ethel and Erica Pintor. Natatanging kailingan para sa agarang pagaling nila Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Laiserio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Belbaeno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Jenny Sison, Hil Kalina, Telma Vitirbo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labong, Zenny Lago, Anneli Eusebio, Juvidano, Marcelino Dayanan, Teresita de Jose, Norman Linz, Sosimo Alfonso, Wally Chavez, Colin Eranista, Nelson Marciales, Sonia Barroso, and Aurora Agudo. Natatanging kailingan nila Ronald Salamat, Gillet Yupanco, Aji and Ferdy del Mundo, Norma Matutina, Rowena Luna, Michelle Vargas, Darem Aceveda, Milo Vargas, Jocelyn Albano, Remedios Fajardo Sebeldia, JC Salonga at Patricia Jesmundo. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Rinaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo Anchodoro Cordoba, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Heidi Mariano, Solemnidad, Suichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldissimo, Jeronimo de los Santos, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangelista, Eric Pasita, Ruben, Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucena Briones, Rinaldo Androgelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto Santos, Digna Kalina, Josefero, Rosito, Hermenihilda, Eleuterio, Merlinda, Chodoro, Ted, Carmelita, Florante, Julian, Elvira, Clemente, Clemente Jr., Ardelisa, Florin Bruce, Josefa, Vicente, Rafael, Mariano Anambrosio, Alicia, Renmar, Fabian Sr., Rebecca, Rodolfo, Nanay Rebing, Ricardo, Jacobina, Jomar, Josefina, Marcelino Astovesa, Sidney Zamora, Corazon Briasa, Hansel Delantar, Alberto Uy, Victorino Sr., Fernando, Teresita Badong, Jesus Democrito, Ursulo, Cesar, Corrado, Cesario, Arcadia, Armando Tirso, Bernadette, Edito, Isidro, Rufino, Virginia, Armel, Danilo, Mercedes, Alfonso, Victorino Jr., Inocencio, Antonio Santos, Carmelita,
Fidel Silverio Edelberto Ferdinand, Henry C., Henry Jr., Henry Sr., Armando Hilarion Florante Sr., Elvira Julian Clemente Jr., Clemente Sr., Natividad Anleoncio Ilagan, at Rosendo Imuslan. Lumuhod ang lahat para sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Time-team kaming nagsusumamo, nagawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at Reyna ng Kapayapaan, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Napakaraming ritual at batas ang sinusunod ng mga Hudyo. Kaya madalas mas nabibigyang pansin ang mga panlabas na ritual kaysa malalim nitong kahulugan. Sa Ebanghelyo, hinahamon tayo ni Jesus na wag lamang pagtuunan ang mga panlabas na kilos o bagay, kundi tingnan ang ating mga puso. Sa ating buhay espiritual, naway maunawaan nating magkaroon lamang ng kahulugan ang mga ritual at batas kung may malalim at personal na ugnayan tayo sa Panginoon, labis na nagmamahal sa atin. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, nakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya'y makapili, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, nakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Nakilang biyayang pangako Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon at unang araw ng buwan ng Setyembre. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sa Diyos sa kataasan, kalugod sa luma'y kapayapaan. Inupuri ka, ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Huwag lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Nanawagan si Moises sa mga Israelita na maging tapat sa Panginoon at unawain at sunding mabuti ang mga alituntunin mula sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tungtuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti, sa gayong makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning binigay ko sa inyo ngayon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunuri sa inyo nakikinig, at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kayang
tatanggapin sa templo ng poon natin. Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Kaya tatanggapin sa templo ng poon natin. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit sa anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay, patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Kaya tatanggapin sa templo ng poon natin. Sino kaya tatanggapin sa templo ng poon natin? Kalooban ng Diyos na matapat na iligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. May kapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating buhay kung nagbubunga ito ng mga mabuting gawa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan. At ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Magkulang natin Diyos Ama, anak ang salita niya. Tayong mga aning una, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyo at ilang iskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ng ilan sa mga alagad ni Jesus
ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at mga iskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw nga kayo. Gaya ng kanyang isinulat, paggalang sa handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, umatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 22 linggo sa karaniwang panahon at matapos po natin na mapagnilayan at nawa, matandaan po natin ang mga ipinaliwanag sa atin ni Jesus nitong mga nakalipas na mga linggo tungkol sa tinapay ng buhay. Tungkol sa kahalagahan ng pagtanggap at pagkain ng tinapay na ibinibigay niya dahil ito ang kanyang katawan at dugo. Kumain tayo nang sa ganon ay lumakas ang atin pong hindi lang pangangatawan, no? Kundi ang ating mga espiritual dahil meron tayong tinatawag na spiritual warfare. Meron tayong laban na dapat harapin at kung hindi tayo malakas, magugupo tayo o matatalo tayo ng kalaban na nagsisikap talaga para sirain tayo. Unang araw na ng buwan ng Setyembre. Mga mukha natin, ano na? Okay pa ba tayo? Setyembre na. Sa araw na ito, nawa mapagnilayan po natin, no? Lalo na po tayo kayong mga pang-alas 6 ng umaga. Karamihan sa mga pang-alas 6, matatanda na talaga, no? Pero sabi nga po, no, it's never too late para unawain natin ang mga salita na ibinibigay ng Diyos. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, ito ay dapat nating sinusunod.
At kapag sinuway natin, doon papasok ang problema. Balikan natin po ng konti ang kwento. Sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, ipinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moises na ang mga Israelita, ang kanyang bayan o ang mga tao ay dapat maging tapat sa mga utos ng Diyos. At ito daw po, sabi, ang magiging basihan para masabi ng ibang bayan, ang galing ng bayan na yan. Napakahusay ng bayan na yan. Pinagpala ang bayan na yan dahil sila ay merong pag-unawa sa utos ng Diyos. Pinangahawakan nila ang mga utos ng Diyos. Walang makakadaig sa isang bansa, sa isang bayan na sumusunod sa utos ng Diyos. Sabi nga po dito, aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon. Ano ba yung ibinigay ng Diyos sa kanila? Ising. Ano yung ibinigay ng Diyos sa kanila? Ang 10 utos. O sabi nga, siguro, may hahalin tulad natin. Ito yung constitution. Ito yung batas. Ito yung alituntunin. Na hindi lang basta ibinigay, kundi dapat tinuturo at inuunawa, ipinapasa sa mga sumusunod na mga henerasyon. Kaya dito pinapaalala pa lang ni Moises, ito yung binigay ng Diyos. Kung gusto mo maging maginhawa ang buhay, kung gusto mo maging maayos ang buhay, matiwasay ang buhay, dapat sundin ito ng bansa. Kaya lagi kong sinasabi, naalala pa ba kung ano ang mga utos na ibinigay ng Diyos? Uy, peekaboo. Mahirap yung tulala lang tayo. Mahirap yung puro. Kasi lahat naman problema natin, lahat ng pinoproblema, nagsimula sa pagsuway natin sa Diyos. Ilan sa mga binanggit ni Jesus sa mga utos ng Diyos, ilan sa mga ito ay ang sinasabing, huwag kang makikiapid, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang mag-iimbot at gumawa ng mga kabuktutan. Di ba nasa utos ng Diyos? Huwag kang magdaraya, huwag yung kahalayan, yung pagkainggit, paninirampuri. Ba't ka ba nagkakaproblema? Ba't ka ba nagkakasakit? Marami po sa mga nagkakasakit ngayon dahil sa sobrang inggit. Di ba? Nainggit ka lang naman . Dahil meron yung iba na wala ka. At kaya dahil gusto mong magkaroon nun, ayan, sige, trabaho ka ng trabaho, halos ayaw mo nang magpahinga, sumuko na yung katawan mo, nagkasakit ka na. At dahil din doon sa pagkainggit na dapat maging maganda rin ang buhay namin, dapat meron din ganito, sinong napabayaan, mga anak, pamilya, o ano nangyari, ayun, kumabit sa iba, pumatol sa iba. Pero di ba, yun lang naman galingan. Tingnan nyo ay mga katabi mukha ng katabi ninyo. Sige nga. Sige. Diba? Ilan naman pera. Hindi naman kasalanan yung pera. Yung kasopangan sa pera. Yung labis-labis sa paghahangad mo na magkaroon ka ng pera, kaya ayan, natututo kang mangupit. Natututo kang magnakaw. Ito yung kahalagahan na isinasa puso natin
ang mga utos ng Diyos. Hindi lang basta binabasa, no, sa mga tapyas na bato. Hindi lang basta binabasa, kundi inuunawa natin ng mabuti. Ang problema, itong mga iskriba at mga pariseyo, hindi na nauunawaan yung mga batas. Pinakumplikado pa nga eh. Ilan yung utos na binigay ng Diyos? Ilan? Di ko kayo papakainin ng tinapay mamaya. O di kayo nakasagot. May question and answer muna. Pag nakasagot, kuha ng tinapay. Eh, anong ginawa ng mga iskriba at mga pariseyo? Yung mga iskriba, sila yung eksperto sa batas. Sila po yung nakakaalam nito. Para bang sila yung pinagpasahan nito. Yung mga pariseyo, ito naman yung mga sekta ng Judaismo. Mga grupo ito ng mga tao na wala nang ginawa kundi ang gumawa, ang magdagdag ng magdagdag. Eh, sabi lang sa unang pagbasa, unawain ninyong mabuti, huwag niyong babawasan, huwag niyong dadagdagan. Kaya lang, pinarami ng pinarami. Yung 10 utos nga, hindi mo ma-memorize, gagawin mo pang 600 plus na batas, na pati ang paghuhugas ng plato, no, paglilinis ng pinggan, mayroong bawal. Wala lang, may magawa lang na batas. Eh, di ba, kahit nga sa panahon natin ngayon, may magawa lang na batas. Ang dami natin batas, di ba? Sa dami ng batas, o anong napapabayaan, sabi sa paalala ni San Pablo sa kanyang sulat, 'di ba? Sabi dito no na ganito ang pagkarelihiyoso. Minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ng mga ulila, mga babaeng balo sa kanilang kahirapan. Sa dami ng batas natin, bakit ang daming naghihirap? Bakit ang daming nagugutom? Bakit ang daming hindi makapagpa-ospital? Sa dami ng batas natin. Kaya lang ito, yung mga tayo, lagi tayong tulala, di ba? Naalala ko lang po, no? May singit ko lang. Diba? Gumagawa na naman sila ng batas. Tungkol saan? Para ma-transfer yung sobrang pondo ng PhilHealth. Kailangan gumawa ka ng batas para ma-transfer. Sobra daw na pondo. Sobra? Paano magsusobra? Nung COVID, sabi, wala na tayong pondo. Kaya yung mga nagkasakit, hindi na mapa-hospital. Tapos ngayon, sobra ang pondo at ilalagay natin sa iba't ibang mga department. Kung hindi mo aalisin, edi si tatay na naka-wheelchair, pwede na doon sa private hospital. Na wala ka na, 'di ba? Sa ibang bansa, 'di ba? Parang naikukumpara lang natin ang ganda ng healthcare program ng ibang bansa. Kapag nagkasakit ka, talagang gagaling ka kasi wala kang iisipin na kada araw magkano ang bayad sa doktor. Kasi nialabag na naman natin. Sabi ng wag magnakaw. Para maging legal yung pagnanakaw, lagyan natin ng batas. Yan, kala nyo, tayo din naman na apektado, di ba? No? Okay po. May mga senior citizen, di ba? Dapat ayahay ang buhay ng mga senior citizen. Kasi nagpagod kayo, di ba? Ilang taon kayong nagpondo ng mga taxes. Tapos di ba, pagtanda na wala nang, dapat gobyerno tumutulong eh. Pero, nasaan ang pera? Puro na tayo, shiminet. Nag-aaway-away dahil sa, di ba, ang daming batas. Di ba? Kung papakinggan lang natin na mabuti itong mga aral na ibinibigay ni Jesus sa atin, maayos ang buhay natin. So, bakit hindi maayos ang buhay natin? Desisyon natin yan. Ginagawa natin komplikado yung simpleng bagay na ibinigay ng Diyos para sa atin.
ikagiginhawa dapat natin ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. So, alam niyo na po, no? Kung hindi maginhawa ang buhay mo dahil hindi ka makatulog sa mga problema, sa mga alalahanin, sa mga komplikasyon ng mga problema na pinapasok natin, balik tayo sa basic. Balik tayo sa kung ano ang sinabi ng Diyos sa atin. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na padalisayin ang ating mga puso upang maging tapat ang ating pananampalataya at maging katanggap-tanggap sa Kanya ang ating pagsamba. Buong kababaang loob tayong manalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, kahit pa sa harap ng pambabatikos at pagsalungat ng ibang tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas ng mga batas na naaayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pantao, at makatutulong sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mabigyang katarungan nawa ang mga manggagawang di nabibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng karahasan, ang mga pinatay dahil sa pananampalataya, at ang iba pang inaapi dahil sila'y may mga dukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikatan nawa ng iyong walang hanggang ningning, Panginoon, ang mga kapatid naming yumauna. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Ramala na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. At sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Na nagalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Na nagalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo,
isang bagong puso. Hugasan ang kamay na basa ng dugo. Linisin ang diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Amang Diyos, iyong baguhin ang tao't daigdig sa banal na takot sa banang ibig. Ibalik ang puso't bayan ng lalamig. Likhain mo muli kami sa Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Mamaya po pagkatapos ng ating banal na misa sa ikasyam ng umaga, tayo po ay magkakaroon ng motorcade sa karangalan ni San Nicolas de Tolentino. Inaanyayahan po ang mga riders na sumama sa gawaing ito. Sa ika-6 ng gabi ay ating sisimulan ang Misa Novena para sa karangalan ni San Nicolas de Tolentino. At bilang tema sa unang araw ng novena, San Nicolas, patron ng mga kaluluwa sa purgatorio, inaanyayahan po ang lahat na dalhin ang larawan ng kanilang yumao sa buhay upang maisama sa mga panalangin at pagbabasbas. Kaugnay nito, mula unang araw hanggang 9 na araw ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng Novena Mass sa ating parokya at sa ating mga barangay na nasasakupan tuwing ika-6 ng gabi. Magkakaroon rin po tayo ng pag-aalay ng sobre, kalakip ang ating mga panalangin at hiling na siya nating iaalay sa bawat araw ng ating misa nobenaryo. At bilang kauna-unahang pagdiriwang ng kapistahan ni San Nicolas bilang ating ikalawang patron, tayo ay magkakaroon ng karakol sa ika-8 ng Setyembre, araw ng linggo, pagkatapos ng banal na misa sa ika-6 ng umaga. Inaanyayahan po ang lahat na ating isayaw ang ating mga panalangin at hiling kay San Nicolas at sa ating mahal na Birhen ng Soledad. Ito rin po ay ang kapistahan ng kapanganakan ng Birheng Maria. Ang ating banal na misa ay sa ika-6 ng umaga, ika-9 ng umaga, at sa ika-6 ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na mag-alay ng cake at mamon sa ating misa. Ang mga cake na ating iaalay ang siyang ating ipamamahagi sa mga street dwellers na nasasakupan ng ating parokya. Sa ika-10 ng Setyembre, araw ng Martes, ay ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Kaugnay nito, tayo ay magkakaroon ng misa sa ganap na ika-6 ng umaga at fiesta mass sa ika-6 ng gabi na pangungunahan ng lubhang kagalang-galang Bishop Roby Gaa Didi ng Diocese of Novaliches. Inaanyayahan po ang lahat na makibahagi sa gawain ng ating parokya sa buwan ng Setyembre. At pagkatapos ng ating banal na misa, gawin po nating makabuluhan ang ating mga kwentuhan sa pamamagitan ng PSSDM Caritas, Misa at Mesa
na kung saan hindi po natin kailangan pang lumabas ng parokya upang bumili ng ating mga kakanin sa umagang ito. Maraming salamat po. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Setyembre. Lahat po ng mga magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito, maaari pong pumunta sa unahan para sa espesyal na panalangin at pagbabasbas. Panalangin at pagbabasbas. Diyos ng sanglilika, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng mga kapatid naming ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay, pag-ibig at pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Maligayang, maligayang, maligayang Ngayon po ay babasbasan ko naman ang mga tinapay na nandito po sa harapan. Manaming makapangyarihan, Panginoon ng buhay, hinihiling po namin na iyong basbasan ang mga tinapay na ito na tatanggapin ng bawat isa na kapatid namin na narito. Pagkalooban mo po ito ng grasya ng kalakasan upang sino mang kumain nito ay magdulot ng kaginawahan sa kanilang pisikal na pangangailangan. Nawa ito rin ay magdulot ng kagalingan lalong-lalo na para sa mga may sakit. Hinihiling namin ito sa tulong ni San Nicolas de Tolentino sa iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Karagdagan lang po sa mga iyon ang unang araw ng o mamaya ang Novena Mass natin para sa karangalan ni San Nicolas, ang patron ng ating distrito. At inaanyayahan din po kayo na sa mga susunod na araw sa inyo pong pagsisimba, maaari din po kayong magdala ng tinapay para pabasbasan at yan po ay dalhin ninyo at ibigay sa mga may sakit. Kasi yan po yung isa sa mga attributes ni San Nicolas. Siya po ay namimigay at nagpapakain sa mga mahihirap, lalong-lalo na sa mga may sakit. So yung tinapay na kinukrusan ni San Nicolas, yun po yung isa sa mga kwento na mapaghimala at marami po ang gumaling. So mamaya, pipila lang po kayo para isa-isa po ay makakuha ng tinapay. Medyo kakalabanin ko lang yung SSDM kasi doon may bayad. Dito, libre. No? Pero doon kayo magkape. Yun, may bayad doon. No? Open na din po yung ating mesa pagkatapos po ng misa sa mga gusto po na tumambay pa at habang tumatambay, magpalista lang kayo kung wala kayong pambayad. Ha? May almusal po tayo. Tuwing linggo po yan. Programa po ng ating SSDM. Okay. So mamaya po, kung makakadalo pa kayo, ang unang magmimisa para sa araw na ito ay si Father Alan Samonte ng St. Peter Parish doon po sa Commonwealth. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak,
sa Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. O banal na Paris Nicolas de Tolentino, ikaw ay tinawag ng Diyos upang sa pagmamalasakit at pagmamahal, ikaw ay maging kawangis ng Panginoong Jesus. O banal na paring San Nicolas de Tolentino, ikaw ay sinugo ng Diyos upang sa mga mahihirap at nagugutom, ihatid mo ang tulong ng Panginoong Jesus. Mga may sakit at napabayaan, iyong inalagaan. Mga sanggol na di pa isinisilang, iyong binabantayan. Maging nalulunod at nasusunugan, iyong sinasaklolohan. O banal na paring San Nicolas de Tolentino, huwag mo kami pabayaan. Kay Jesus at kay Maria, kami ay alalayan. Sa oras ng kamatayan, kami ay tulungan tulad ng iyong pagmamalasakit sa mga kaluluwa ng mga abang pumanaw. Mga may sakit at napabayaan, iyong inaalagaan. Mga sanggol na di pa isinisilang, iyong binabantayan. Maging nalulunod at nasusunugan, iyong sinasaklolohan. O banal na paring San Nicolas de Tolentino, kada